tularan ng katangian ni Obadiah na buhay alang-alang sa kalooban ng Diyos na Yehova. Maraming salamat. Brother Yanis. Pinahalagaan ko naman po yung binabanggit dito sa Kabanata 20, talatang 11. Sabi po dito, nang ipagyabang ni Ben-Hadad yung tungkol po doon sa pagwasak sa Samaria, sumagot po yung hari ng Israel. Sabi po huwag ipaghambog niya ang nagbibigit ng kanyang baluti bilang kanyang sarili, na tulad niya ng kaniyang baluti pagkatapos bumalik ng matagumpay mula sa digmaan. Sa ating kapanahonan po ngayon, kapit po ito na kapag tayo ay napapaharap sa isang bagong atas, huwag po tayo maging gaya ng isang mayabang na sobrang tiwala sa sarili. Ano ba, hindi na po natin kailangan yung opinion ng iba. Okay, salamat. Meron pa? Brother Cargo, huling komento. Yung naranasan ni Angel doon sa Kabanata 19, Pulang ng 8, na kapag tumaran tayo ng mga pilipas sa lansang, huwag natin kalilimutan na magtiwala kay Yehova at itulong ni Yehova na sa atin. Okay. Maraming salamat mga kapatid sa inyong kahusay ng mga pakikibahagi at sa lahat ng mga kapatid. Salamat, Brother Lolo, sa iyong Bible highlights. Tunay na natin ang itong Bible highlights natin, bahagi natin lahat, bilang partikular ng bahagi, pati tayo lahat, nasa yung may bahagi kapatid na natin pinahalagaan doon sa bigyan lang sa pagbabasa ng Biblia. Ngayon na lang na tayo mapatid sa ating mga estudyante. Ating mga estudyante, pagbabasa ng Biblia. Si bahagi ni Brother J.R. Padilla, ang unang hari, Kabanata 18, nagsisimula sa talatang 21 hanggang 29. Siguro mas nanakausap. Nang magkagayon ay lumapit si Elias sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo iika-ika sa dalawang magkaibang opinyon? Kung si Yehova ang tunay na Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa Kanya. At ang bayan hindi nagsabi ng isang salita bilang sagot sa Kanya. At sinabi ni Elias sa bayan, ako ang natirang propeta ni Yehova, ako lamang samantalang ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Ngayon ay bigyan nila kami ng 2 buyang toro at pumili sila para sa kanila ng 1 buyang toro at pagputol-putulin nila iyon at ilagay iyon sa ibabaw ng apoy. Ngunit huwag nilang lagyan iyon ng apoy. At ako ang maghahanda sa 1 buyang toro at ilalagay ko iyon sa ibabaw ng apoy. Ngunit hindi ko iyon lalagyan ng apoy. At tumawag kayo sa pangalan ng inyong Diyos at ako naman ay tatawag sa pangalan ni Yehova. At mangyayari nga na ang tunay na Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy ang siyang tunay na Diyos. Dito ay sumagot ang buong bayan at nagsabi, ang bagay na ito ay mabuti. Si Yehova, si Elias ngayon ay nagsabi sa mga propeta ni Baal, pumili kayo para sa inyo ng 1 buyang toro at ihanda muna yon sapagkat kayo ang makararami. At tumawag kayo sa pangalan ng inyong Diyos, ngunit huwag ninyong lagyan iyon ng apoy. Sa gayon ay ginuha nila ang buyang toro at ibinigay niya sa kanila. Pagkatapos ay inihanda nila iyon at patuloy silang tumawag sa ni Baal mula umaga hanggang tanghali na sinasabi, Baal, sagutin mo kami. Ngunit walang tinig at walang sinamang sumasagot at patuloy silang umiiga-iga sa palibot ng altar na kanilang ginawa. At nangyari ng tanghali na Israel ay Elias at nagsabi, sumigaw kayo sa tuklulan ng inyong tinig sapagkat siya ay isang Diyos. Sapagkat maaaring meron siyang pinagkakabalaan at siya ay may dumi at kailangan niyang pumaroon sa paliguran. Baka natutulog siya at kailangan gumising at siya ay nagsimuligaw sa tuklulan ng kanilang tinig at masiwan ng kanilang sarili ayon sa kanilang kaugalian. Sa pamamagitan ng mga sundang at sa pamamagitan ng mga sibat hanggang sa mapadalas nila ang kanilang lubog at nangyari
makalipas ang tanghali at patuloy pa silang gumagawi na gaya ng mga propeta hanggang sa pag-awan ng handog ng mga butik, walang tinig at walang sino ang sumagot at walang nagbibigay pati. Salamat, Brother Padilla, sa pag-isikap nyo na igandang bahagi. Mahusay, nakita natin yung mabilis na pagsulong ni Brother Padilla sa pagbabasa. Ngayon kaya sinubaybayan sa aralin ng number 9. Pinapagitito yung pagbabago-bago ng tono ng boses. Kaya sa ipagbabasa, nakita ko naman ay paraan pagbabasa mo, mahusay, at magbagay mo dun sa pagbabasa mo yung aralin na kung saan ka sinubaybayan. Kaya sa aklat natin, ganito pa yung binabanggit para magawa pa natin yung pagbabago-bago ng tono ng ating boses kapag tayo nagpapahayag o nagbabasa. Binanggit dito, pag-iba-ibahin ang tono na yung boses. Alam natin yung pagbabago ng lakas ng tinig, tapos yung bilis, para yung pagkataas at pagbaba ng tono. Isang paraan na magbibigay linaw doon sa mga informasyon na yung pinapasa. Kaya bakit mahalaga na nagkakapit natin ito kapag tayo nagbabasa o nagpapahayag? Sabi natin at ang wastong pagbabago-bago ng tono ng boses ay nagbibigay ng buhay sa isang pahayag o nagbabasa. Sabi natin ito ay wastong pagbabago-bago. Kaya kung hindi wasto yung pagbabago-bago, maaaring hindi ito mawawaanan sa kapatid. Kaya sa pagbabasa ni Brother Padilla, nakita mo, no? Yung kanyang boses na pagbabasa at kung paano niya na ikapit ang aralin ko sa kanyang nababasa. Boses yun, sa papakita na pagsulong sa aralin. Okay, nadap tayo sa ikalawang estudyante. Ibagay naman ni Sister Risa Cargo. Nampak na pag-usapan nila dito sa platform ito. Para ipapahulugan ng konteksto sa Biblia. Atin na sila. Anak, para ang lalim ng iniisip mo dyan. Kasi mama, itong nabasa ko po sa Apocalypse 1:1, naguguluhan ako, hindi ko ito maunawaan. Ganun ba? Alam mo na, kung may mga bagay kang hindi naiintindihan, huwag kang mag-aatubili na lumapit sa amin ng papa mo para sa ganun, matulungan ka namin. O sige, pagkibasa mo nga ulit yung Apocalypse 1:1 para matulungan kitang maunawaan dyan sa tulong mismo ng Biblia. At nakita ko isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang dating langit at ang dating lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Ipinahiniwatig ba nito, Mama, na ang lupang tinitirahan natin ay mawawasak at papalitan? Alam mo, para